Ito si Roque. pamilya na Medyo Ito na po, ito na si Roque. May ine-ebas si Roque dito kasi. Ah, so ganyang katindi yung pagkatakot nila sino nag-edit nito? Si Boy Tinapay? Anak ng Tinapay. Pati yung boses, Boy Tinapay, inedit mo. so ganyang katindi yung pagkatakot nila ng administrasyon kay Inday Sara Duterte. Oh. Bakit naman? Dahil alam nila ugali ni Inday Sara Duterte, ha? Naku, kalimutan yung pagiging Maria Clara. Aba. Oo, nakita namin. Nanununtok nga yan si Inday Sara Duterte, di ba? Tsaka para namang ang layo. At wala naman siguro nag-iisip na Maria Clara, si Vice Presidente. Noon niyang pumunta doon kay Sulaika eh. Naalala niyo ho? Nung pumunta doon sa loob ng Congress ang Vice Presidente at dinalaw si Sulaika, hindi na umalis doon. Oh, yun ba matatawag mo pa o maikukumpara mo ba na tipong yon, Maria Clara? Eh kung magmura, PI, rektahan. Alam niya, nakikinig ang buong Pilipinas. Hindi ganon yung Maria Clara, Roque. Biruin mo, sasabihin, meron na akong kinausap, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Liza Araneta Marcos. Yung ba yung ganun ba yung Maria Clara? Hindi, di ba? Pag naging presidente ang Inday Sara, naku, mararamdaman yung hagupit ng inaping pamilya na Ako po. Yun lang pala, no? Ang gagawin nila, mga bossing. Kapag ka nakabalik, gumante. Magtatago na ako. Ano? Magtatago na ako pagka nakabalik sila. Eh bakit to? Like kagaya ng mga sinasabi ng mga DDS diyan sa comment section lagi. Ano lagi nilang sinasabi? Hoy, Mark Ramos, kapag ka nakabalik si Sara Duterte, yari ka. Doon pa lang malalaman mo na, naku, mamamatay tao ba itong mga ito talaga? Kaya laging pinagmamalaki ng mga DDS na yari, patay ka, may kalalagyan ka. Ganun ba yun? O eto pa. Yung tapang ni Roque, mga bossing na yon, ngayon, hagulgul naman. Bakit? O eto, nagmamakaawa, mga kababayan, si Harry Roque. Sa Bilyonaryo News din po, ano sabi sa Bilyonaryo News? Roque, 6 reversal, no? Nagmamakaawa ng tulong, natulungan daw na yung passport niya, yung revocation ng passport niya, balikta rin. Oh. Diba? Akala ko ba okay lang sa lahat? Bakit ngayon ito nagmamakaawa? Kasi hindi na makakabiyahe kung saan man si Roque. Na alam niya din sa sarili niya na yung hinihiling niya na asylum ho, mga kababayan, malabong mag-grant. Diba? Kaya ganyan ho yan, mga bossing. Kaya ganyan na natatakot si Roque at talagang gusto niya na maibalik at maging gumana ulit yung kanyang passport na kung sakali na hindi ma-approve, which is alam niya sa sarili niya, yun ang kapupuntahan niyan. Hindi ma-approve yung hinihiling niya asylum, makabiyahe siya o makaalis siya or baka makatakas pa siya lalo. Kasi hanggat hindi gumagana yan, tingin ko kapag yung asylum niya, okay, wala na. Didesisyon na namin yung asylum mo. Ha? Oh, tapos na. Ihahatid na po yan sa Pilipinas. At paghatid po sa Pilipinas kay Roque, mga bossing, nako po. Magiging masaya to sa loob. Oho! Magiging masaya si Harry Roque doon sa loob. Mahilig po magpa-topless yan eh. No, kapwa lalaki tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronel Yang. Biruin mo po yun. Doon sa Oblo, mga bossing. Automatic na po, mga nakatopless na po doon. Sa sobrang init sa loob. Baka pati ho si Roque, mamayat lalo ho doon, mga boss eh. Diba? Kasi naman alam niya sa sarili niya na yung asylum niya hindi magagrant. Dahil nga, puro kasinungalingan lang yung sinabi niya doon sa Netherlands, doon sa pinaghinga niya ng asylum niya. Sabi, wala po, kaya po ako gustong pauwiin, kaya po pinipilit na pauwiin ako
ng gobyerno na Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa sobrang suporta ko kay La Duterte. Hindi naman po lang yun ang katotohanan, mga boss. Kaya po pilit na pinapauwi si Harry Roque dahil nga po gustong malaman kung yung kaperahan niya talaga ay totoong galing doon sa mga pinagbentahan. Wala. Diba? Siguro kulang ang dokumento o alam niya na wala siyang maipepresentang dokumento kaya ang ginawa, nag-backdoor, ayun, lumayas ng Pilipinas, nagtago. Sabi ni Sir Eseng Mariano, namumulaklak ang alam niyo, hindi talaga ako naniniwala na bakla si Roque. No? Hindi ako naniniwala kasi nga matigas yan eh. Yung mga boses pa lang niyan, lalaking lalaki. Sabi, sabi nga, di ba kay Ronil Yang, tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronil Yang. With nang gagalaiti pa, yung panga, mga bossing. Utak si Roque, dahil no piyansa, pasok sa oblo, baka mawet po. Biruin mo, Alice Guo, sentensyado na. Reclusion perpetua. Di ba? Sabi ni Yaya Ning, tulog ka na, late na, mamaya na po, maaga pa, no? Di ba? Si Alice Guo, wala na. Ano na yun, sentensyado na yun, habang buhay na yun. Tapos si Cassie Leong, same lang din nung kaso ni Roque. Di ba? Human trafficking. Yari din yun. At eto si Roque, mga kababayan. Sabi ni Banat Boy na baka nakalive mamayang gabi ipasok na sa oblo at paglinisin ng tubo. Naku, pag ito naglinis ng tubo si Roque, gaganong-ganon niya, no? Alam nyo, syempre, baka mga kinakalawang na yung mga tubo doon, kailangan papalibutan mo ng basahan yun, tapos ia-up and down mo. Di ba? Ay, naku po. Kawawa naman itong mga DDS, ano? Tapos ang lagi lang nilang sasabihin, wala, ginigipit kami ng gobyerno ng Pilipinas kasi dahil sumusuporta kami kay dating Pangulong Duterte. Wala na ba ibang naratibo? Puro ganyan na lang. Or baka talagang kailangan kayong pauwiin ng Pilipinas kasi meron kayong kailangan linawin sa mga pinaggagawa niyong kabalbalan nung kayo ay nasa posisyon pa. Diba? Sabi ni Jimmy Boy, bakit palaging topic kay Akla Harimaw? Si Myla, asawa ni Akla, nakakalimutan na yata, nakasabwat rin sa pangloloko ng mga magsasaka sa Maribel. May ganyan pa pala si Roque.